Hi guys! For today's vlog, ito yung typical Saturday morning namin after ng life group or Bible study namin. Shout out kay Yuki, kay Papa Monsi TV ng Bulacan at kay Inags ng Canada. Enjoy watching! Hello guys! Kararating lang namin ng bahay. Iwan ko muna yung ginagawa ko doon. Mag-attend kami ng aming LG tonight. So, anak yung plate nila Tita Mirna. Teka lang guys. Attend kami ng LG tonight. Doon kami sa may Petoni, dun sa bahay ng aming life group. Kami kung ano. Nakaalis na kami ha. Okay. Hindi na sumama si Miguel kasi maaga yung pasok niya tomorrow. Kaya hindi siya makakasama. Kasi usually ang aming life group natatapos ng... Teka lang guys, wala pala ako susuot. Ayoko kasi magsapatos. Dahil magchichinelas na lang siguro ako. Ayun. Tawag dito. Di siya sasama kasi may pasok bukas. Usually kasi natatapos kaming mag-life group ng mga 12:30 na ng hating gabi. Kaya hindi ko na siya pinasama para makapagpahinga siya. Madilim pa rin sa labas guys. Teka lang ha. Itong aming doorbell ay puro puno na ng sapot. Ayun, tinanggal ko. Ay, hindi nyo pala makikita guys kasi tinanggal ko. Ayan, para kaming nasa kamay ko. Puro ayun, teka. Yung jacket daw ng aming sa life group. Nandun sa may isang cupboard. Dumating ang aking kapitbahay. Nakita niya na may hawak akong ganito. Siguro sa akin yan. Ang ginagawa niya. Nantay, kunin lang ni Mark yung tawag dito. Jacket ng aming sa life group. Guys, tignan nyo naman aming paligid. I don't know kung nakikita nyo. Ayan. Napakadilim 6 o'clock, mga 6:30 pa lang guys ng gabi. Teka lang guys ha. Ang dami kong hawak. May hawak akong plato. May hawak akong grocery bag. Ilagay ko muna to dito. Ayan. Kaya ilagay ko yung yung grocery bag dito sa likod ng car para bukas ay may magamit ako papuntang palengke. So guys, punta na kami ng Petoni. See you later. Bye! Good afternoon guys. Katatapos ko lang maligo. Magla-lunch na kami. Hindi na ako nagluto kasi parang may cooking show ako dito sa setup namin. Di na ako nagluto kasi ang lunch namin for today ay yung mga take away namin galing ng life group. Kasi 3 lang naman kaming ni Mark, ni Sam ang kakain. So meron kaming take away na chicken. I-microwave ko lang guys yung mga namin. And then yung beef naluto ni Ate Ho. Tapos I think nilaga ito. Kaya medyo puno yung niya. Nilagang baka. So hindi na ako nagluto dahil as usual late na akong nagising. Hindi naman sobrang late. Parang mga 9 o'clock. Tapos si Mark kasi, meron siyang pinuntahan ulit. Kaya, kauuwi na lang. So,
Tapos kami kagabi ng life group ay ano oras na ba? 12 midnight. Kaya nakauwi na kami ng bahay, mga 12:20, mga ganun, mga parang 2 a.m. na kami nakatulog na naman. So, ayun guys. Pagpasensya nyo na yung setup ng aking para talaga akong may cooking show. So, microwave ko lang. Puro init-init lang ang aming food for today. Umuulan na naman. Pero ngayon, umaaraw. So, medyo magulo talaga din ang weather dito sa aming lugar. So, pati yung rice namin ay iinit ko na lang din. Ma-microwave ko. Kasi kaninang madaling araw, bago kami matulog, pagkarating namin ng bahay, nagsaing na si Mark. Kasi nga, meron siyang activity this morning. Kalang guys, putok na yun. So, may activity siya this morning. Kaya kumain siya ng I think nag-fried rice siya pati ng fried chicken. Init ko lang din itong nilagang baka ni Tita Lyra. Masarap magluto yun eh, yung aming ka-life group. Parang halos lahat ng niluluto niya ay paborito ng lahat. Dahil masarap nga yung kanyang mga niluluto. So, yun lang guys. Today is Saturday. Wala si Miguel, nag-work. Mamaya pa ang uwi niya. Kami naman ay pupunta ng... Hindi ko alam kung makakapunta kami palengke. Punta kami ng palengke. Kaso umuulan. Hindi ko sure kung matutuloy kami. Pero meron akong nakita sa Lower Hat na bilihan ng mga vegetables na mura. So, baka doon na lang ako pumunta kung di man kami matuloy sa market. Ayun lang guys. May na tayo, baso. Wala naman kaming ibang yatang pupuntahan today. Kasi nga maulan, ang hirap gumala. Kaya pagtiyagaan nyo muna ang aming vlog. Kasi puro bahay, puro Lower Hat. Pagka siguro maganda na yung panahon, ipapasyal namin kayo sa Wellington, sa New Zealand. Para makita nyo kung ano yung itsura ng New Zealand, ng Wellington, particularly ng Wellington. Kung ano yung buhay ng mga Pinoy or katulad naming mga nag-migrate dito sa bansang New Zealand. Ano yung mga pinagdaanan namin. So, yung mga kaibigan ko nagko-comment sila. Tsaka yung ibang mga matagal ko nang, yung mga relatives ko na matagal ko nang hindi na, wala na kaming communication. Na parang may nag-message sa akin si Ate Jing. Hello Ate Jing. Bata pa daw niya ako huling nakita. Actually, matagal na nga talaga kami huling nagkita. Hindi ko na matandaan kung kailan. Pero salamat Ate Jean for your support sa aming YouTube channel. At sa mga nanonood po, maraming salamat po. Init ko lang yung rice. Dami naming ulam, 3. Puro take away. So, dahan-dahan ko lang iyan. Ayan, ito ang aming ulam number 1, which is yung nilaga. Sumunod, ulam number 2, which is ang beef. Hindi ko masyadong dahil baka matapon, mapagalitan pa ako ni Mark. At ang ulam number 3, gawa ata to nila Dayan and Louie. Chicken. Actually, yan eh. Sabi nila Louie, pansit ata. Mas marami yung chicken, naubos na yung pansit. Di pa ako nag-blower ng buhok. Pagpasensya nyo na guys, kasi para multitasking mabilis kasi habang
What's this one? Beef. Nag-raise ng hand yung anak ko kasi natanong niya kung ano daw yung isa. So, yun. Sabi ko, habang kumakain kami, mabuti nang nandito muna yung towel. Di ko man para ma-absorb ng towel yung buhok ko. Tapos, tsaka ko blower para makaalis na agad kami. 12 o'clock na kasi. Ang palengke kasi hanggang 2 p.m. So, hindi ko alam kung meron pa kaming maaabutan ng gantong oras na yun yung magandang mga gulay. Nagulat ako kung may nagsasalita dun sa room. Kaya napatingin ako, yung Bluetooth pala, speaker pala ng anak ko nandun. Parang may nagko-connect siguro. Kasi minsan yung mga sa God or device ng aming mga kapitbahay na ano nila ano ba tawag doon? Nasasagap nila. So guys, heto na ang aming rice. Umuusok siya. Akala mo bagong luto talaga. Bagong luto naman talaga yan. Kanina lang yung sinaing ni Mark. So tawagin ko ng aking darling love kasi kami magla-lunch na guys. Samahan nyo kaming mag-lunch. Nantay ko lang si darling love. Maulan pa rin guys, kung titignan nyo. Pero maaraw na. Yung anak ko nagsa-sign language. Pag di ka magsalita, pwede ka naman magsalita. Nagpapakuha siya ng soda sa daddy niya. Sabi niya, ganon. Okay. Mag-pray lang kami, guys, ha? Guys, kakain na muna kami. Baka may ma-share tong asawa ko habang kumakain kami. Kasi yung mga kaibigan ko sinasabi, kung ako lang ba daw ang nasa YouTube channel namin. Kasi mas madalas daw akong nagbe-video. Actually, mahihain ako, guys. Alam niyo yun? Ewan ko ba, ba't ako na-convince nito ni Mark na magawa ng video. Kahapon nga, nagpunta kami ng dentist ni Sam. Sinamahan ko siya. Filipino yung mga nandun na nag-a-assist namin. Yung staff, Filipino or Filipino. Pati yung nurse, not nurse, sorry. Dentist ni Sam is Filipina. Gusto ko sana i-promote yung aming YouTube channel. Kaya lang niya talaga ako. Kaya sabi nung friend ko na si Russell, hello pare koy. Sinasabi niya sa akin, mahiyain ka pa niya na. Pero talagang mahiyain ako, guys. So, yan lang guys. Samahan nyo kaming kumain. Sana hindi pa kayo naboboard sa mga kwento namin, sa mga pinagkagagawa namin. Ito lang kasi yung talagang mga ginagawa namin dito sa New Zealand simple lang. Diet pala kami, wala na kami rice. No, ayun ang rice. Asan? Nagda-diet kami kunwari ni Mark, pero binabawasan na talaga namin yung kain namin. Dati, sobrang dami namin kumain. Ngayon, medyo na lang, hindi na yung sobra. So guys, kain muna kami ha. Kahapon, isa namin kagabi pala. Yung isa namin ka-life group, tinanong niya kami, actually ako lang pala, ano daw yung naisipan namin ni Mark, bakit kami nag-YouTube? Ang sabi namin sa kanila, syempre, kung dumami subscribers namin, sana susuportan niyo pong lahat at ang aming viewers. Malaking tulong yung meron kaming extra income. Pero ang main reason namin kung bakit kami nag-YouTube o naisipan namin gumawa ng YouTube channel is para yung mga kaibigan namin at mga relatives namin
makakonect sa buhay namin dito. Kahit na hindi namin sila nakakasama, hindi namin sila nakikita. Kasi honestly, sa part ko, ang nakakausap lang talaga namin is yung mom ko, yung dad ko, at saka yung brother ko. Pero yung iba, yung mga pinsan ko, yung mga tita ko, hindi ko naman sila na kaka-video chat. Hindi ko din sila nakakausap madalas. So, hindi sila aware, hindi nila alam kung ano yung buhay namin dito. Alam niyo yun, parang gusto namin, kahit na hindi namin sila nakakausap, nakaka-connect sila sa buhay namin dito sa New Zealand. Although kahit hindi nila nakikita pa sa ngayon ng mga anak ko sa YouTube, kasi nahihiya, sabi nila, ayaw nilang magpakita, ayaw nilang sumama. Pero baka sakali eventually, ma-convince din namin sila na sumama sa aming YouTube channel. At least nakikita nila yung mga anak ko, alam niyo po yun. Pati, na-realize namin, kasi nung 2019, nag-start mag-YouTube, mag-video. May YouTube channel yung aking anak, pero isa lang ang video nila. Hindi na namin ma-retrieve ni Mark, yun sana yung gagamitin namin eh. So, meron silang ginawang YouTube channel, 2019 video. Tapos nakita namin, naisipan kong hanapin ulit. Tapos sabi namin, pinanood namin. Doon namin na-realize na parang okay din palang mag-YouTube, na parang nado-document mo yung buhay mo. Kasi nakita namin doon sa YouTube channel ng mga bata. Ang bata, ang lilit pa nila, ang bata pa nila, tapos iba-iba na yung itsura nila ngayon. At saka, compare nung ilang years ago, 6 years ago, nung dumating kami dito. So, doon namin na-realize ni Mark na parang mas okay pala, no? Kahit na sabihin mo ng, sige, walang manood sa amin, walang masyadong mag-subscribe sa amin. Pero parang naisip kasi namin, kung matanda na kami, tumanda na kami, may mga apo na kami, alam niyo yun, o wala na kami dito sa mundong ibabaw na to. May video na. Parang may mapapanood Memories yung mga anak ko pag namimiss kami, or tawag dito yung mga magiging apo namin. So parang yun yung number 1 na reason namin. Baka sabihin nyo, bakit hindi na lang namin parang, i-private, kung yun lang pala yung reason namin. Sabi ko nga sa inyo, since naman ginagawa namin to, secondary na rin naman kung halimbawang mag-click, diba? Di mas okay, meron kaming extra income. At least, kung meron man kaming kailangan suportahan, at least meron kaming maibibigay. Sa ngayon kasi guys, ayoko na magdrama. So, yun. Anyway guys, yun. Journey namin dito sa New Zealand. Tsaka baka sakaling may ma-inspired sa mga pinagdaanan namin dito. Although hindi pa namin... actually may nagtanong naman na eh. May nag-comment na pala. So, sinagot naman namin. So, pag may tanong kayo or any query siguro, sasagot. Yung, kaya lang namin sagutin, ha? Baka na. Pag na yung mga academic, mga ganun. Basta mga kaya namin sagutin. Ayun, saka, baka merong ibang katulad namin na gusto din makipagsapalaran sa ibang bansa, na especially dito sa New Zealand, gusto nila mag-migrate. At least may idea sila kung anong buhay dito ng mga Pinoy or ng mga migrant katulad namin, paano kami nagsimula, paano kami nakapag-adjust, mga ganon. So yun yung talagang reason din namin kung bakit namin to ginagawa at bakit ako napapayag ni Mark na mag-YouTube. So yun. Actually, matagal ng plano, kaso nga lang, pinag-iisipan, matagal na to eh. So, 3 years behind, 4 years behind to. Yes. Meron kami guys na mga video like... video clips. Na 2022 pa. Parang yung journey namin, kaya lang putol-putol, tapos hindi na namin... Busy rin. Hindi na rin namin i-upload dito siguro yun. Kasi hindi namin maano yung walang story, kumbaga. Kasi nga,
Random lang. Random lang, then parang meron lang ako dong video, nagtatry lang ako, kunwari, yun nga, parang practice. Pero meron, natatawa nga kami, meron na parang 2022 na mga ganong video. So parang ngayon lang talaga namin nakasloob kami. Bigyan ng oras. nag-try talaga. Ayun. Yung dami pa rin natira sa aming mga takeaway. Oh. So, kung may mga gusto kayong makita or any suggestion, comment down below na lang. Then, binabasa naman namin siya isa-isa. Tapos kung meron kayo sigurong tanong na kunwari, yung cost of living dito, magkano ba yung renta ng bahay, ano ba? Mag-suggest din kayo kung Ano yung mga saan nyo kami gusto pumunta, gusto nyong makita, mapanood ba, at saka topic na pwede naming ma-share. ma-share. Actually, nung bago lang kami dito, bago kami pumunta ng New Zealand, naghanap din ako ng mga YouTube video ng mga kapwa natin Pinoy para makita ko ano ba yung New Zealand, ano ba yung buhay dito, paano ba, worth it bang parang, ano ba, ipagpalit namin yung mga trabaho or buhay namin sa Pinas, yung mga ganon. So, sobrang layback kasi dito eh. So, nakatulong. Sobrang layback talaga. Ayun, so, nakakatulong din yung may ganito. Tapos mga work-life balance na sinasabi nila, ramdam mo talaga dito. Yes. Ayun lang, guys. Baby, you can have this. Mamaya na siguro ulit. Yung pagpapatuloy ko lang yung pagkain ko kasi sila tapos na ako hindi pa. Nagbo-blower pa ako ng buhok kaya baka pagalitan ako nito ni Mark pagka nasaran kami. I mean, wala kami abutang mga gulay sa palengke. So yun guys, maraming salamat at samahan nyo kami ulit sa aming next pupuntahan or next video. Shout out pala sa aming nabasa ko kasi yung message ni pare. So shout out kay Yuki. Hello Yuki. Please watch Tita Princess and Tito Mark's video, okay? Enjoy your school holidays. So nagpa-shout out kasi yung friend namin, nag-message siya, kita ko nag-comment siya. Sabi niya, i-shout out daw si Yuki sa next video namin. Yung bunso nila. Oo, so sila ang aming mga malalapit na kaibigan dito sa New Zealand. So, hello, Yuki! Ayun. Okay, sige guys. Maraming salamat. Ipagpapatuloy ko muna ang pag-ubos ng aming mga take-away kagabi. Maraming salamat po. Hi guys, uuwi ko lang. Nag-grocery ako ng konti. Pero hindi pa yung grocery talaga na yung pang food namin for the week. Binumuli ulit ako nung mga kailangan ko bukas para sa yung order sa akin ng aming friend. May uwi ang aking may sana burger, pero hindi ako kakain ng burger, baka ibibigay ko kay Darling Love. So, ito yung mga binili ko. Ang dami kong pinuntahan. Nagpunta akong palengke, nagpunta ako ng Bunnings, nagpunta ako ng Pack and Save, Lower Hat, Pack and Save, Petoni. Tapos, saan pa ako nagpunta? Palengke. No, yung isa pa. Meron pa akong isang pinuntahan na bilihan ng murang bilihan ng mga vegetables sa Lower Hat. Parang ngayon ko lang na-discover yun. So, doon ako bumili nito, itong egg. Mas mura doon. Parang $9 tong egg na to. Doon sa binilan ko. I think Lower City o City Green something yung pangalan niya. So, $9 to doon. Kasi yung binibili naming egg sa warehouse, parang 20, how much ba yun? $13, 24 pieces. So, parang medyo mura. Tapos ito, binili ko yung sugar soap sa Bunnings, pati itong cloth cleaning wipes, pati itong
Yung pinabibili kahapon pa at pinapahanap sa akin ni Mark na silicone sealant, yung ilalagay namin doon sa shower enclosure namin. Ito ba yung pinabibili mo? Hindi ko alam kung ito. Kitchen. No, Bathroom. may bathroom, kitchen and bathroom. So, sana effective. Yan yung binili ko sa Bunnings plus yung charcoal. Mas mahal doon. Shake na, kuya. Parang $20 yung bili ko, pero mas marami naman. Kasi yung kahapon na nakita namin ni Sam sa My 10 dito sa Wainui, parang $14, 2.5 kg. So, binili ko na lang din yung nandun sa Bunnings para hindi na ako pabalik-balik. Then, pumili ako ng garlic sa Bombay. Nagpupunta pa pala ako. Isa pa yung sa pinuntahan ko kanina. Bumili ako ng garlic. Kasi doon? Ito is $4.99. Dalawang pack na siya. Pag sa pack and save ko to binili, isang ganito minsan is $4.99 or 3 point something. Kaya doon ako bumibili sa Bombay ng ganito. Although kanina, ang hirap maghanap ng parking, ang daming tao, even dun sa pack and save, Petoni, napakarami ding tao. Bumili ako ng, eto yung kinakain namin ng aking darling love, ang 40% low carb na bread. Kasi bala ko bukas mag-avocado toast. Tapos, bumili rin ako ng mushroom pang breakfast bukas. Partner dun sa avocado toast, and then mushroom, and then ano pa ba? Siguro egg. Yun na lang yung breakfast namin bukas. And then, bumili ako ng baking powder. Tapos, cocoa powder. And then, salmon. Ito na lang dinner namin tonight. Salmon and yung beef brisket. So, yun yung mga binili namin. Bumili pa pala ako ng sugar. Ito, white sugar. Tapos, toothpaste. Wala na daw toothpaste yung mga alaga ko. Kaya, pumupunta pa sila sa room namin para kunin yung toothpaste dun sa bathroom namin. Every morning, tsaka ng gabi, nandun sila. So, buti naalala ko kanina na bilan sila ng toothpaste. Tapos, guys, yung dinayo ko sa palengke, eto lang. Bok choy yata yung tawag nila dito sa New Zealand. Neto yung pechay. Lalagay ko dun sa order sa akin na kare-kare, nalulutuin ko. Tapos, di ko na siguro tanggalin. Baguio beans, yung binili ko. Bumalik ulit ako ng canola oil, di ba? Hindi ko alam kung nabanggit ko. Dati kasi, nagpalit ako ng oil. Ginawa, oh my goodness, naku. Nabasa yung sorry guys, nabasa ang aking flour. Sana hindi na yung loob. Nabasa yata siya dun sa, dito sa bok choy na to. Coconut milk, bumili ko para sa kare-kare. Bumili ulit ako ng pineapple. Bumibili ako ngayon ng pineapple parate hanggat sale. Kasi, kapag nagmahal ulit, hindi na ako bibili. Tapos, pumili ako ng pork ulit, pandagdag dun sa barbecue. Kasi may order sa akin na 50 pieces na barbecue. So, yung order sa akin tomorrow, kare-kare, tsaka 50 pieces na barbecue, tsaka crinkles. Yung crinkles, Sam, yung pagagawan ko. Sabi ko dun sa friend namin, nagdagdag lang ako ng konti para dun sa neighbor ni Sam, para meron naman siyang extra, or meron naman siyang money. So, yun lang guys, yung na ginawa ko today. Inabot ako ng anong oras. Umalis ako ng bahay ng 12 noon. Yata, 12 noon.
Anong oras na ngayon? 4:45. Kaya ikot ko ng lower hat. So, yun lang guys. Maraming salamat po ulit. Comment down below kung ano po yung gusto nyong i-feature or i-content namin dito sa aming YouTube channel. Maraming salamat po ulit and God bless po. Bye!